Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang taning sa buhay at kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ibinaba na raw ng tadhana matapos ang isang selyadong medikal na pagsusuri na pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga security detail habang ang mga pader ng palasyo ay tila naglalaway sa takot dahil sa katotohanang wala ng selyadong vault o ginto ang makakapigil sa bagsik ng kalikasang humihingi na ng kabayaran. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang lahat ng diumano'y kinulimbat na yaman at pera ay naglalaho na raw na parang bula at naging balale na lamang sa harap ng matinding karma. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mamataan ang mga dokumentong selyado ng bakal na nagpapatunay na ang bawat sentimong kinuha sa pawis ng sambayanan ay bumabalik na ngayon bilang isang sumpa na hindi kayang lunasan ng anumang makabagong medisina. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga gintong bareta ay tila nagiging abo sa harap ng nagbabagang hustisya na wala ng sinasanto at wala ng pinipiling oras. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong paghuhukom kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas ng langit na walang kinikilalang posisyon. Yaman na nung namatay ang kamag-anak ay nanghingi ng pangkabaong at punerarya. Walang pinagkaiba yan. Ikaw ba, mayaman ka? Ikaw nga na OFW. Siguro, di ba, na meron kang, I'm not talking to you na wala-wala, gid bala. Alam ko, kita nga mga yung mga email talaga na wala talaga, resort ka talaga na hingi ka ng donation sa kapatid mo, sa kaibigan mo, baka naman pwede ka mag-ambag. Pero yung mayaman ako, kunyari akong mayamang-mayaman, sabihin mong millionaire ako, wag na billionaire, millionaire na lang. Tapos ihihingi ko ng pangkabaong yung family member ko. Oh my God. Ang tawag dyan, scamming. So, balik tayo dito sa laban natin, baka mapunta na naman tayo kung saan. Ang pakikipaglaban, mga kababayan, para natin mapatumba ang mga adik, you have to consistent. Katulad ng mga adik, ang consistency nila sa pagsinghot, tuloy-tuloy. Diba? Katulad ni Bangag, tuloy-tuloy din. Consistent din sila sa pagnanakaw. And you have to be consistent also sa pakikipaglaban. Hindi yung umulan lang, nagtago ka na. Right? Ang sabi nga ng reporter, ito mga reporter, alam niyo naman yung mga yan, 50 na lang natitirang katao dito. Kasi nako, yung iba, umulan, nagsilong, ganyan-ganyan. Kaya nga ang panawagan natin, talagang yung mga elderly natin, di ba? Sinasabi ko yan, ang elderly natin, hindi natin pwede ilagay yan, frontline yan. Yung mga, mga ginarayuman na. Kaya nga, we need young people, young individual, right? Ngayon, mga palangga, okay? Now what? Okay, here we go. Here's Kiko Barzaga. Bakit siya consistent? Listen to this, darling. Okay, yan ngayon. Okay. Yeah. Etong si, pangalan nito, itong si Speaker D, yung Boji D na yan ay nagsalita after na ipasa nila ang 6.7 trillion na nanakawin na naman ng mga buwakan ng ina sa 2026 budget. Listen. You know my bagong speech, Speaker. Welcome to the Pusa Dog Vlog. Mga kagalang-galang na kasama sa mula sa kapulungan ng Sandro Marcos, Lodi. Lakas mga asar nito ni Kiko Barzaga. Katulad dito, nasa loob siya ng Kongreso. At ito ay nire-record niya yung mga galawan ng mga buwayang nasa loob ng Congress. Listen. Ito naman ang tungkulin sa bayan na kailangan lagi natin tanungin sa ating mga sarili. Magkano man ako po. Sabi niya, magkano? Tinatalupan niya bawat wordings nitong speaker na ito. Para sa bulsa ko,
At ganito na tayo nagtitikot. Kapanahon ito, inaalampak na tayo ng ating konsensya. Wala kayong konsensya. Oh, wala kayong konsensya. Actually, iba. Iba to. Ito yung Gen Z na kailangan natin. Mga pagnanakaw. Tunay na reforma. Mga reforma na magpapalumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Wala kaming tiwala sa inyo. Tungkulin na Okay, wala kaming tiwala sa inyo. Kasi yung mga binabasa na yan, yung script na yan, script lang yan ng mga kadyotahan, mga optics na script na kunwari para sila sa bayan. Listen. ang lahat Pagnanakaw. ay tuwid ang dapat tuwid. Huwag kang matuwid, oh. Si Aquino, oh. Sabi niya, daang matuwid, si Aquino. So, ginagamit yung tagline ng daang matuwid. Tumuwid ba ang inyong daan? Look at us now. 'Di ba? Nagkabako-bako na dahil hindi natin alam yung mga tinayong mga building nung panahon pa, even not Aquino or iba pang mga nakaraang administrasyon, dahil ninakaw nila ang budget sa infra. Okay, tuloy natin. Ang sagradong mandato Grabe. ng pamahalaan ay ang makakagungan, Pagnanakaw. Ayan, pagnanakaw. Ang sagradong mandato ng pagnanakaw. responsabling pamamalagi ng Sabling yaman at oportunidad. pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Sabi niya, di ba? Responsabling pagnanakaw sa pera ng bayan. Alam mo, narinig siya ni Garin. Ayan, si ulo ni Garin yan eh. Tingnan mo. Yan ang dahilan na kung bakit tayo ang ito. Yan ang diwa ng Kongreso. Ang dahilan kung bakit sila nandyan ay magnakaw ng kaba ng bayan. Yakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan Ay pupunta sa bulsa namin. at makarating Ay, ibig sabihin niya, pupunta sa bulsa ng kongresista. Okay? sa tunay Na bulsa ng mga congressman. Yan. alam namin na binabantayan tayo ng buong isang bayanan. Alam po ito. Sapagkat ang pinag-uusapan natin Di pa kayo natakot magnanakaw na ulit, ha? at tiwala ng ating mga mamamayan. Hello. Tungkulin natin ipakita ng Kamara ay isang tahanan ng may tunay na malasakit at may Tahanan ng mga buhaya. Yan. Tahanan ng mga buwaya. Tahanan ng walang malasakit. Tahanan niya ng mga kawatan. Crocodile farm. hindi naging Tahanan ng mga buhaya nga o crocodile farm, sabi ni Kiko. Alam mo, habang pinapanood ko to, talagang napapako ako sa mga sinasabi niya. Sabi ko, iba din tong batang ito. madali ang pagpasa ng pambansang budget. Hindi. May mga pagkakataon nagtatalo-talo ng pananaw. At minsan, Nagpagkakataon na nagtalo-talo ang mga pananaw dahil nagtatalo-talo ng kung sino ang malaking nanakawin. inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagdinig. Inaabot sila ng madaling araw sa pagdinig kung paano nila i-insert ang mga budget, kung paano nila iprograma ang mga unprogrammed funds para mapunta sa kanilang bulsa. Hindi, puro tulog lang yan. Daming absent. Sabi naman ni Kiko, hindi, puro tulog lang yan. Hindi sila napupuyat, puro tulog lang dahil maraming absent. Look, Isa ang ating hangarin. Magnakaw. isa ang ating hangarin. Sabi niya, magnakaw. Tiyan mo, dinig na dinig siya ng mga katabi niya. Oh. Patay mali siya itong ulo ni Garin. Ayan, oh. Tangay na. Okay, go. Pakanan ng bawat Pilipino. Ang bawat Ayan, tiyan mo si Garin. Nakita niyo ba palangga? Okay, go. magnanakaw. Sa ilalim ng budget na ito, pinugulan natin ang palawagan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi namin mahal yan. Di ba? Tinugunan natin ang ating panawagan ng mahal na Pangulo. Hindi na, sabi ni Kiko, hindi namin mahal yan. Talaga naman, hindi yan mahal ng bayan dahil adik yan. Tingilan nyo kami, dadamay nyo pang buong bayan. Okay, go, Kiko. Mga pangunahing sektor ng ating lipunan, lalo-lalo na ang edukasyon,
ang kalusugan at ang panglipunang pangangailangan. Kailangan pag pinakinggan mo yung mga speech nila, ang kanilang layunin para sa edukasyon, pangkalusugan at sa mga pangangailangan, subachuchu, eklabush. Pero ang totoo ay ninanakaw nila ang kaba ng bayan. Okay, tuloy. Binigyan namin ng pinakamalaking pondo ang sektor ng edukasyon. May Binigay ang pondo sa sektor ng edukasyon, pero ang mga bata malnourished pa rin at kulang sa proyekto para sa kanilang nutrisyon na kasama sana dyan sa edukasyon, health and education. Ghost classroom. 1 trillion to Yan, bulok-bulok na classroom, walang silya, walang electric fan, 'di ba? Walang kung ano-ano, kaya puro kasinungalingan 'yan. Oh, ghost classrooms. Host classroom ang sinasabi ni Kiko. Katumbas nito ay 4.1% ng ating gross domestic product. Ito ay patunay ng ating paninindigan na bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan. Di na uso yung ghost flood control. Uso na ngayon ang ghost classrooms. Kasabay nito, tiyak din natin na may sapat na tayong pondo para sa kalusugan, infrastruktura, agrikultura, at mga programang panglipunan. Infrastruktura, agrikultura, at programang panlipunan. Agrikultura, alam nyo na pinamunuan ni Bangag yan. Anong ginawa ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos ng Bangag Administration? Mag-smuggle ng mag-smuggle. So lahat itong mga sinasabi ng Speaker of the House, yan ay kadyutahan lang. Listen. Ang bawat proyekto ay sinuri upang masiguro na mapupunta ito sa mga lugar at sektor na higit na mga nangangailangan. Pupunta ito sa Forbes Park. Ayan. Ang bawat proyekto ay sinilip para mapunta sa Forbes Park. Sabi nga ni Kiko. Bagong bahay. Yan. Forbes Park para pangbili ng bagong bahay. Kaya talaga dapat utasin nyo na lahat ng mga hayop na ito eh. Tanggalin na lahat sa pwesto itong mga magdanakaw na to. Sa pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LECA, noong September 30, itinakda natin ang 4-4 na panukalang batas na magtutulak ng reforma at pagunlad sa ating bansa. Pagunlad sa pagnanakaw. Kabilang dito ang mga Diba? Tutukan nila ang mga proyekto para sa pag-unlad ng bansa. Sabi ni Kiko, pag-unlad sa pagnanakaw. Imagine mo naririnig sa mga katabi niya. That's braveness, darling. panukalang Rice Industry and Consumer Power Act. Benta ng 20 pesos yan. Ayan. Sabi yan, 20 pesos na bigas. Bentahan ng 20 pesos bigas na yan, ni Bangag na mabaho pa sa pagmumukha nila ang amoy ng bigas. Insurance framework. Sa mga victims of calamity, 20 pesos na lang ang rice nyo. Yeah. At ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act. Kasama rin sa mga ito ang Department of Water Resources Bill, ang Waste to Energy Bill, ang National Land Use Bill, ang Blue Economy Bill, at ang pag-amyenda Yun ng ang blue bills. Security Law at IPIRA. Isang bill lang alam nila, blue bills. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap na may taguyod ng isang matatap na ekonomiya. Pabagsak ng ekonomiya. Yeah, pagtaguyod, sabi ni D, pagtaguyod sa matatag na ekonomiya. Ang sabi naman ni Kiko, ang pagpapabagsak nila sa ekonomiya. Exactly. Kasi the more na ninanakaw nila ang pera, ay bumabagsak ang ekonomiya. Tignan nyo naman ngayon, at bumabagsak ang kabuhayan ng Pilipinas. Kapag bumagsak ay what? Gutom, nabuang, na-addictus, at kung ano-ano pa. Displaced ang ating mga kababayan sa lindol dahil walang tamang ayuda o pagkalinga ng gobyerno ni Bangag. Listen. At handang sumubay sa pagbabago ng Binabagsak nyo ang ekonomiya. mga minamahal kong kasama. Maaaring hindi perfecto ang ating budget.
Oh, at least alam mo. Correct. Maaaring hindi perpekto. Kaya hindi perpekto dahil ninanakaw nyo. Kaya nga sabi ni Kiko, at least alam mo. Kasi kung talagang ikaw alam mo na perfect. Okay, yung mga ganyang budget, you can say perfect yung budget natin. Kasi nakatalaga sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. At na-execute ng tama yung mga budget. Pero alam nila, sabi nga ni Kiko, at least alam mo na hindi perfect ang budget. Dahil nga, ninanakaw ninyo. Wala ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Hindi. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan. Bukas at tapat sa sambayanan. Ito, ang paglalakbay sa tunay na budget ng bayan. Bukas, my God, bukas o sarado? Meron yata sinabi si Kiko dyan, kaya pala kayo parang nagko-close door meeting something. Teka. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, na pinagkukunan ng sapat na oras at ng dibabaw. Kaya pala may mga secret committee meetings kayo, Okay, sabi niya, bukas daw sa liwanag, hindi sa dilim, yung ginagawa nilang budget hearing. Kaya di ba sabi ni Kiko, kaya pala mayroon kayo mga secret committee hearing. Tuloy natin. Hindi ang pangsarili. Mga magnanakaw. Tapang niya, no? Sa ilalim nito, Yan. Tingnan mo, Lods. Oo, mga magnanakaw. wala rin tinago Yun, at walang ibang layunin kundi Big tinanin Rock. na ang bawat Big piso Rock. buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila sa kanyang na oportunidad, serbisyo at pag-asa. O yun, balik mo na. Ito ang ating panaka. Ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan. Para sa bulsa ng mga Kaya naman congressman. natin siguraduhin na ang pondo itong ginagamit ay tapat, may malasakit, at ipinagkakatiwala sa kamay ng may pananagutan. Wala na kaming tiwala sa inyo. Ang pagpasa ng budget ng bayan ay simula lamang ng ating mas malaking tungkulin. Magnakaw. Ang tunay na pagsubok ay Hanggang malaking tungkulin ay magnakaw. Kaya dapat matanggal na ito mga hayop na to. Nako. hindi lamang nasusukat sa tenaryo, kundi sa pagpapatubag kung paano natin magagawa itong tapat, may pananagutan at may integridad. Bantayan pa rin natin ang bawat pisong pinagpaguran ng ating mga mamamayan. Bantayan nyo, lagay nyo sa safe, Lagay nyo. Yan. Bantayan daw ang kaban ng bayan. Ang sabi ni Kiko, sige bantayan nyo ha. Ilagay nyo sa safe ha. Ilagay nyo sa Forbes Park. Sa bulsa nyo para hindi makuha. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin ang pinagsisikapan natin ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng sapat na paglilingkod at Ibalik nyo muna ang ninakaw nyo bago namin ibabalik ang tiwala sa inyo. Yeah. Dahil sa kong ipabot ang aking pong taus-pusong pasasalamat. Ibalik nyo muna ang ninakaw nyo. Iluwa nyo lahat bago magkaroon ng tiwala ang taong bayan which is malabo dahil ang mga ninakaw nila ay ang iba dyan ay nasa offshore accounts na ng mga hinayupa. Kay Marco. Sa ating majority block sa pinamumunuan ng ating majority floor leader, Sandro Marcos. Yun si Sandro. Palakpakan ng mga buhay, si Big Rock, Big Crocodile. Sino pa ba? Sa ating priority block na pinamumunuan At least pag budget, present silang lahat. Marcelino Liban. Libanyan. Big Rock. Okay. Basta. Salamat sa inyong